Alam nyo, may mga kwento tungkol sa mga makapangyarihang hari na akala mo nasa kanila na ang lahat. Pero paano kung makatanggap sila ng isang mensahe, isang utos na ayaw nilang marinig? Diyan mismo magsisimula ang ating pagtatalakay ngayon. Ayan, ganyan katindi ng mga binitiwang salita ng paraon, ang hari ng Ehipto. Sa simula pa lang, kitang-kita mo na agad yung pagsuway. Parang sinasabi niya, sino ka para utusan ako? Dito pa lang, alam mo nang may mangyaring hindi maganda. So, kung gagawin nating simple, ito lang yon. Sa isang banda, isang utos para sa kalayaan. Sa kabila naman, ang sagot, hindi lang basta hindi, kundi magtrabaho pa kayo ng mas mabigat. Malinaw na malinaw, di ba? Walang balak magbigayan. Okay, so sino ba ang naglakas loob na dali ng mensaheng yan sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto? Dito na natin makikilala ang ating mga bida at dito na rin mag-iinit ang mga eksena. Grabe, no? Isipin nyo, ang misyon nila Moises at Aaron ay para palayain ang mga kababayan nila, pero ang nangyari, kabaliktaran, lalo pang pinahirapan ng paraon ng mga Israelita. At ang pinakamasakit, yung mga taong gusto nilang tulungan, sila pa yung sumisi sa kanila, parang dahil sa inyo lalo kaming nanghirap. Napakasakit na sitwasyon. Siyempre, dahil sa pagmamatigas ng paraon, humingi siya ng pruweba. Parang sinabi niya, o sige, kung totoo yung sinasabi nyo, magpakitang gilas kayo, patunayan nyo. Gusto niyang makita kung may ba talaga, kung may kapangyarihan bang daladala itong sina Moises. At dito na magsisimula ang unang showdown. Parang eksena sa pelikula, di ba? Nung una, akala siguro ng paraon, kaya rin pala ng mga tao ko yan, kasi nagawa nga ng mga salamangkero niya na gayahin yung himala. Pero teka lang, yung huling eksena, yun ang nagpabago sa lahat. Nung nilamon ng ahas ni Aaron yung mga ahas nila, parang sinasabi na, okay, may kapangyarihan kayo, pero iba ang level ng kapangyarihan na dala namin. At ito, yung nakakaloka, kahit kitang-kita na ng dalawang mata niya na natalo yung mga salamangkero niya, anong ginawa niya? Pinili pa rin niyang magbulag-bulagan. Dito mo makikita na ang problema pala ay hindi dahil kulang sa ebidensya. Ang problema, desidido na talaga siyang hindi maniwala. So dahil ayaw pa ring makinig ng paraon, dadaan na tayo sa mas seryosong usapan. Ang mga susunod na mangyayari, hindi na to simpleng parusa. Isa itong malawakang pagpapakita ng kapangyarihan, hindi lang sa paraon, kundi sa buong Ehipto. Para malaman ng lahat kung sino ba talaga ang mas makapangyarihan, ang Diyos ng Israel o yung mga Diyos na sinasamba nila. At ito yung pinakahenyo sa lahat. Kasi yung mga salot, hindi sila random. Bawat isa may target, may pinupunterya. Isang direktang sampal sa mga Diyos na pinaniniwalaan at sinasambaan ng mga taga-Ehipto. Wow! Tingnan nyo to, napakalinaw, di ba? Yung ilog Nilo na buhay ng Ehipto na sinasamba nila sa pamamagitan ng Diyos na si Hapi, ginawang dugo. Yung mga palaka na sagrado sa kanila dahil sa Diyosang si Heket, ginawang isang napakadiring salot. At yung pinakamalakas nilang Diyos, si Ra, ang Diyos ng araw, pinatay yung ilaw. Bawat salot ay parang sinasabi, yung Diyos nyo, walang-wala yan. So, i-imagine nyo yung panic, yung ilog na nagbibigay sa kanila ng pagkain, ng tubig, ng lahat, bigla na lang naging ilog ng kamatayan. Ang baho siguro nun. Lahat ng isda, patay. Walang mainom, 7 araw. Grabe, yan pa lang ang unang pasabog pero napakatindi na. At nung una, akala mo kaya pa nilang sabayan. Nagawa pa ng mga salamangkero na kopyahin yung unang 2 salot. Pero pagdating ng pangatlo, yung mga koto, ayun na, suko na sila. Sila na mismong nagsabi, Boss, iba na to, daliri na to ng Diyos. Dito natin nakita, yung mahika nila may hangganan. Pero yung kapangyarihan ng Diyos, wala. Sige, matapos ang lahat ng yan, ano kaya ang reaksyon ng paraon? Dito na natin makikita yung paulit-ulit na pattern na, sa totoo lang, medyo nakaka-frustrate panoorin. O di ba? Kitang-kita yung cycle. Kapag andyan yung salot at sobrang hirap na ng sitwasyon, biglang magmamakaawa si paraon. Oo na, sige na, payag na ako. Pero kapag nawala na yung salot at bumalik na sa normal ang lahat, biglang, teka, nagbago na isip ko. Paulit-ulit. Malinaw na hindi tunay yung pagsisi niya, kundi dahil lang sa takot.
At ito yung konsepto ng pinatigas na puso. Hindi ito yung bigla na lang siyang naging masama. Proseso yan eh. Bunga ng paulit-ulit niyang desisyon na hindi. Para kang nagpa-practice. Sa bawat pagtanggi niya, lalo siyang gumagaling sa pagtanggi hanggang sa naging sobrang dali na lang para sa kanya na sabihing hindi. Dahil sa walang tigil na pagmamatigas na to, papalapit na tayo sa rurok ng kwento. At may isang salot pa na darating na masasabi nating isa sa pinakanakakatakot at pinakamalakas sa lahat. Subukan niyong isipin to hindi lang ito yung dilim pag nawalang ng kuryente. Sinasabi na yung kadiliman daw ay sobrang kapal, parang pwede mong mahawakan. Isang kadiliman na mabigat at nakakakilabot. Yung tipong nararamdaman mo yung presensya niya. Grabe. At dito, lalong naging malinaw ang mensahe. Sa buong Ehipto, 3 araw na paralisado ang lahat dahil sa sobrang dilim. Pero sa lugar kung nasaan ang mga Israelita, may liwanag. Isang malinaw na patunay, may proteksyon para sa isang grupo at isang malinaw na pagkatalo para sa pinakamalakas na Diyos ng Ehipto. Siyam! Bilangin nyo, siyam na matitinding salot. Siyam na pagkakataon para magbago ng isip. At pagkatapos ng lahat ng yan na halos ikawasak ng bansa niya, ang sagot pa rin ng paraon, isa pa ring matigas na hindi. Ayan na, sumabog na talaga siya. Imbes na sumuko, nagbanta pa ng kamatayan. Parang sinabi niya, tapos na ang usapan. Sa susunod na magkita tayo, isa sa atin ang mamatay. Ito na yung point of no return para sa anya. Pero sa gitna ng galit ng hari, yung sagot ni Moises napakakalmado pero napakatatag. Tama ka, sabi niya, hindi na tayo magkikita muli. Alam na ni Moises na tapos na ang panahon ng negosyasyon. May isang huling mapagpapasang pangyayari na lang ang natitira. Well, handa na ang entablado. Pagkatapos ng siyam na salot, ano pa ba ang posibleng mas malala? May darating pang isa. Isang huling salot na tuluyan ng babasag sa katigasan ng Ehipto at magbabago sa lahat. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Kapag ang isang tao, paulit-ulit ng binibigyan ng babala, paulit-ulit ng pinapakitaan ng katotohanan, pero pinipili pa rin niyang huwag makinig, ano sa tingin niyo ang huling kahahantungan niya? Isang paalala na ang mga desisyon natin, lalo na ang desisyong magmatigas, ay laging may resulta. At minsan, yung resulta mas matindi kaysa sa inaakala natin.